Sa gilid ng lumang bahay ni Leonardo, may isang balon. Matagal na itong nakatayo. Tahimik, halos hindi pansin ng sino man sa araw-araw. Sa paligid, ang maliit nilang taniman ng patatas ay unti-unting nagiging bahagi ng buhay. Ang hamog ng umaga ay dumarampi sa lupa at may halong amoy ng basa at sariwang patatas sa hangin. Tahimik si Nardo habang nag-iikot. Sinusuri ang bawat hilera ng tanim. Ang isip niya puno ng plano. Paano hahatiin ang tubig? Paano mapapalago ang ani? Paano magiging sapat ang bawat patak ng balon? Tahimik ang paligid at sa bawat galaw ng hangin, para bang may tinig na nagmumungkahi ng bagong posibilidad. Pagdating ng gabi, naubos na nila ni Nardo at ang asawa niya ang tubig para sa hugas ng plato at pang-inom. Wala na silang mapagkukunan. Malayo ang ilog. Gabi na. Kaya napilitan silang lumapit sa balon sa likod ng bahay. Tahimik nilang kinuha ang isang balde ng tubig. Sapat lang para matapos ang kagyat na pangangailangan. Habang kumukuha, hindi nila napansin ang kakaibang liwanag sa ibabaw ng balon. Para bang ordinaryong tubig lang, subalit may kakaibang init sa pakiramdam. Pagkatapos, pumasok sila sa loob. Naghugas ng plato ng mabilis at natulog ng tahimik. Ang gabi ay puno ng malamig na simoy. Ang mga tanim na natiling tahimik sa dilim. Sa isip ni Nardo, paulit-ulit ang mga plano para sa bukid. Ngunit gabi yun, walang aksyon sa tanim, parang ordinaryong gabi lang. Kinabukasan, mainit ang araw. Dahan-dahang sumisilip ang liwanag sa taniman. Dala ni Nardo ang balde na kinuha kagabi. Diniligan ng ilang hiler ng patatas. Kaunti lang, sapat lang para maabot ng tubig ang lupa sa ilang tanim. Tahimik siya, nakatuon sa bawat patak. Ramdam ang init ng araw sa kanyang balat. Habang pinapadulas ang tubig sa lupa, iniisip niya ang bawat hilera. Ilan lang ang nadiligan, ilan ang naiwan ng tuyo. Hapon na nang lumabas si Nardo sa taniman. Hinawakan niya ang balde, ang init ng araw ay sumasalamin sa kanyang mukha. At habang lumalakad siya sa mga hilera ng patatas, dahan-dahan niyang tinignan ng mga nadiligan kanina ng tubig mula sa balon. Para bang may sariling liwanag ang lupa? Sa bawat hilera, may kakaibang pagbabago. Ang ilang patatas na dating maliit at payak ay naging malaki, mataba at may kislap na tila gintong kulay sa ilalim ng araw. Tahimik siya sa unang saglit, pinagmamasdan ang bawat isa. Ang kanyang dibdib ay bumibilis sa dami ng emosyon, gulat, kuryosidad at kaunting tuwa. Dahan-dahan, hinawakan niya ang isa. Tinitigan sa liwanag at hinagkan ng kamay. Hindi niya alam kung paano ito nangyari at kahit na gusto niyang tawagin ang asawa niya, nanatili siyang tahimik. Sa loob ng ilang oras, dahan-dahang pinili nilang kunin ang ilan sa patatas. Sa palengke, nahalakhak ang kanilang mga mata sa dami ng kita. Ang simpleng patatas na kaagad nilang nadala, nagdala ng malaking pera. Para sa ilang sandali, para bang tumigil ang mundo. Si Nardo at ang asawa niya ay nakangiti, nakatingin sa isa't isa, at ramdam ang kakaibang ligaya sa kanilang dibdib. Ngunit hindi nagtagal. Napansin nila. Habang lumilipas ang hapon, ilang tanim na hindi nila nadidiligan na natiling payat at ang natitirang balon, tila unti-unting nauubos. Kinabukasan, bago pa sumikat ng buo ang araw, lumabas si Nardo at ang asawa niya. Napansin nila na ang balon sa likod ng bahay ay halos tuyo na. Wala ng tubig na pwedeng kunin. Tinignan ni Nardo ang mga tanim na diniligan kahapon. Ang ilan sa mga patatas na nagmistulang ginto, wala na ang kislap. Ang iba, nanatiling normal lang. Sa umpisa, tahimik sila. Ramdam ang init ng araw sa kanilang balat.
at ang bigat ng taniman sa kanilang dibdib. Bakit wala na? Tanong ng asawa niya, halatang galit at dismayado. Hindi ko alam. Sagot ni Nardo, ramdam ang pagkabigo sa boses. Dahil sa kakulangan at pagkawala ng gintong patatas, nagsimula silang mag-away. Maliliit na bagay, simpleng tampo, at dating pagkakaintindihan na bigla na lang nawawala. Sa loob ng ilang araw, ang dating saya ng taniman at ng balon ay napalitan ng tahimik na pagkabigo. Bawat araw, pareho silang nagtatalo sa kung paano nila nasayang ang pagkakataon. Ang balon na dati tila mahiwaga ay naging paalala lang ng pagod at hirap na hindi permanenteng kayamanan. Nang huli, naipakita ng kwento, kahit minsan ay may biyaya at kakaibang swerte, ang tunay na buhay ay puno ng pagsubok. Ang kayamanan ay panandalian, at ang bawat araw ay may bagong hamon. Ang hirap, pagkabigo at tensyon ay bahagi ng bawat pamilya.